Ang aking mga kapatid na babae, innocent. Maganda, sexy, kakit-akit. Natutupad ang lahat ng pantasya ng mga lalaki. At ang kailangan kong gawin ngayon ay hayaang sirain nila ang aking kasal. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Tay, kailangan mong maniwala kay Fushin. Kaya niyang pamahalaan ng maayos ang kumpanya. Hindi ako pumapayag. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Tay, ako ang anak mong babae. At asawa rin niya. May problema ang pagkatao ni Fushin. Kung sasama ka sa kanya, hindi ka magiging masaya. Buntis ako. 1 taon na ang nakalipas, nagdalang tao ako ng ating anak. Kaya ibinigay ko ang kumpanya ng pamilya sa aking asawang si Fushin upang pamahalaan. At ako'y naging buong oras na may bahay niya. Pagkatapos, namatay ang aking mga magulang dahil sa aksidente. Ang kumpanya ay tuluyang napasakamay ni Fushin. Mahal, nakauwi ka na. Maghugas ng kamay at kumain na tayo. Paano ka nagluto? Puro gulay. Paano kakainin? Mahal, kamakailan sa bahay? Kulang na ang pera pambuhay. Kailangan kong bawasan ng gastos sa pagbili ng gulay. Hindi ka ba maaaring gumastos ng mas kaunti? Wala naman. Ililipat ko sa iyo bukas. Magtipid ka. Sige, mauna na akong maglaban ng iyong damit. Akala ko ang aking pagsasakripisyo ay magdadala ng pagmamahal ni Fushin. Ngunit sa huli ito ay naging karapatan na lang para sa kanya. Ngayong araw, balita. Ang kilalang negosyante ng ating lungsod, sina Wei Jianing at kanyang asawa dahil sa brake failure, ay namatay ng malungkot. Mahal, nanaginip na naman ako kina tatay at nanay. Araw-araw akong nagigising mula sa aksidente ng mga magulang ko. Samantala, ang asawa ko ay nakikipag-flirt pa sa kanyang kabit. Ngayon ay aking kaarawan. Gusto kong gamitin ang huling pagmamahal ng asawa ko sa akin para iligtas ang aming kasal. Uy, asawa, ngayon ay ako. Nagme-meeting ako. Mamaya na lang kung may sasabihin ka. Mahal, yung asawa mong nasa bahay, tumatawag sa'yo. Kahit alam ko pa ang password dito, hindi na akin ang kumpanya. Kahit nasa tabi ko pa ang asawa ko, hindi ko na siya kilala. Ang asawa ko ay ng babae. Ano ito? Paano nangyari? Imposible. Pinapalitan ni Fushin ang brake pads ng sasakyan ng mga magulang ko. Si Fushin ang pumatay sa aking mga magulang. Ang tiwala ko sa iyo ay naging patalim na sumaksak sa aking mga magulang. Fushin, hindi mo ba ako minahal kahit kailan? Gusto mo lang makuha ang aking ari-arian. Ang sakit. Anak, ang aking anak. Fushin, pinatay mo ang aking mga magulang. Pinatay mo ang aking anak. Ipapadanas ko rin sa'yo ang sakit ng mawalan ng lahat.
Boss, ako po ay dumating para sa interview. Paano mo aakitin ng isang may asawang lalaki? May asawang lalaki? May asawang lalaki? Mag-aayos ako ng sobrang sexy at aakitin ko siya. Lalapit ako sa kanya sa oras ng kanyang pinakamahina. Bigyan siya ng aliw na hindi niya matatakasan. Hindi ako mang-aakit ng may asawang lalaki. Kung kailangan mong manloko at makuha ang kanyang pera, ano ang gagawin mo? Ako ay natural na maganda. Lumalapit sa akin ang mga lalaki sa isang kaway. Gusto ko ang pera niya. Direkta akong sasabihin. Hindi maganda ito. Boss, sino ang gugulangan mo? Ano bang tanong yan? Ang mga lalaki, madalas mapanlinlang. Gusto mong makuha ang pera niya? Kailangan mong bigyan siya ng kapalit. Butag, magpatago ka ng mga tao sa labas? Hindi ba madali na? Kung gusto mo ng pera, magtrabaho ka. Bakit mo lukuhin ang mga lalaki? Kung ang taong gusto kong akitin mo ay ang asawa ko, Ang pera ng asawa mo ay pera mo rin, di ba? Bakit mo pa kailangang dayain? Kung ang asawa mo, tiyak na hindi ko siya aakitin. Ano bang sinasabi mo? Naghahanap ako ng trabaho. Ang usapin mo at ang asawa mo, kayong dalawa ang mag-ayos. natanggap ka na? Maligayang pagdating sa aking team. Gusto mong malaman kung bakit kita tinanggap? Oh, hindi ako naging mistress. At hindi rin ako nang akit ng lalaki. Nakita ko ang iyong file. Nagtapos ka sa isang prestihiyosong universidad, dating nagtrabaho sa isang Fortune 500, bilang mid-level manager sa isang kilalang kumpanya, may mahusay na kakayahang tumugon sa sitwasyon. Kaya malamang alam mo rin kung bakit ako umalis, di ba? Oo. Nung nagtatrabaho ka sa kumpanya, madalas kumalat ang ilang ditsismis tungkol sa iyo na nagdulot ng iyong pag-alis. Pero alam kong hindi ito ang tunay mong pagkatao. Ikaw ay isang babaeng may mataas na moral. Nung nasa kumpanya ka, trabaho lang ang iyong inaatupag. Alam mo ba kung bakit mo naranasan ang mga ito? Ako, dumating na. Kahit nakaitim kang salamin, pero alam kong may mukha kang napakaganda at nakaakit. Ang lahat ng iyong mga problema dati ay nagmula rito. Lee Chacha, alam kong ayaw mong dahil sa iyong panlabas na anyo ay hindi pinapansin ang iyong kakayahan sa trabaho. Sawa na ako sa mga lalaking yon na pilit pinag-uusapan ang aking itsura sa likuran. Bakit hindi mo gawin ang iyong panlabas na anyo bilang iyong sandata para malaman nila na ang iyong kakayahan sa trabaho ay kasing husay ng iyong panlabas na anyo na hindi nila kayang abutin? Sa pagkakalarawan mo kay Fushin, hindi naman siya ganong katanga. Tama ka? Kaya, naghanda ako ng isang katulong para sa'yo. Siya ay dumating na. Tianran, bago maging 16 taong gulang, mayaman ang kanyang pamilya, komportable ang buhay. Pagkatapos ng 16, bumagsak ang kumpanya ng kanyang mga magulang. Upang mabuhay, naging tagalinis siya, naging taxi driver din. Naranasan niya ang rurok at ang lubog na kalaliman. Walang ibang masangkop na gumanap bilang isang mayamang babae kaysa sa kanya. Siya ang iyong katulong. Ngayon, ang inyong panlabas na anyo ay wala ng problema. Kahit na ang aming panlabas na anyo ngayon ay ang gusto ng mga lalaki, mahirap pa rin para sa amin na magkaroon ng pagkakataon na makalapit sa iyong asawa. Magkakaroon. Kilala ko ang mga lalaki, mas kilala ko ang aking asawa. Ang gusto niya ay dalawang uri ng babae lamang,
Yaong humahanga sa kanya o yaong makapagpapaunlad sa kanya. Ipinapangako ko sa inyo, matapos na magtagumpay ang paghihigante, ipamamahagi ko ang 30% ng aking ari-arian sa inyo. Sige. Paano ko lulukuhin ang asawa mo? Ang asawa ko ay isang egoista. Sa normal na sitwasyon, hindi siya nakikialam. Maliban kung ang isang magandang babae ay may problema. Anong ginagawa mo? Kinukunan mo ba ng litrato ang ilalim ng palda ko? Binabalaan kita. Huwag mo akong siraan. May manyak dito, tulong. Si Fushin ay handang magbigay ng simpleng tulong sa magagandang babae. Sa kanyang paningin, kayo lahat ay kanyang mga potensyal na biktima. Huwag mo namang sakta ng babae. Ayos ka lang ba? Salamat po, sir. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Walang anuman. Maliit na bagay lamang. Mamimiss ko na ang shift. Sa hagdan na lang ako papunta sa opisina. Paalam. Mabuti. Susunod ay hintayin natin na makasalubong niya si Chanran. Oy? Sige, naintindihan ko. Maghanap ako ng paraan. Si Fushin ay walang talento sa pagpapatakbo ng kumpanya. Ngayon ang kumpanya ay nasa krisis pinansyal. Kailangan niya ng isang taong tutulong sa kanya na makaahon sa pagkakalugmok. Mr. Fu, ang rekomendasyon para sa proyekto ngayon ay nangangailangan ng isang tagapanagot ng kwalifikasyon. Sa ngayon, may 3 angkop na kandidato. Sabihin mo, sino-sino ang 3? Si Wang Jianye ng Wanhee Finance, Mr. Wang. Si Wan Yulin ng Chanchan Investment, Mr. Wan. At isa pa ay ang CEO ng Chief Executive Officer, Linda. Sige, naiintindihan ko. Linda, pag-isipan mong mabuti ang proyektong ito. Sa personal, sa tingin ko ngayon ang pinakamagandang oras para pumasok. Pero kailangan din namin Ang isang tulad ninyo. Professional na trader. Opo, Mr. Chen. Pag-iisipan ko ito. Kung wala na pong iba, uuna na po ako. Sige, paalam, Mr. Chen. Kung wala na pong iba, uuna na po ako. Sige, Mr. Chen. Paalam. Tito Chen. Xiao Fu, bakit ka nandito? Tito Chen, nandito ako kasama ang assistant ko para pag-usapan ang business project. Siya nga pala, yung kakakausap lang ninyo kanina, si Ate Linda, baka siya ang CEO ng Emaili Finance. Di ba? Kilala niyo rin siya. Kakadating lang niya sa amin. At nakikipag-usap ako sa kanya tungkol sa proyekto. Tito Chen, pwede po bang ipakilala ninyo ako sa kanya? Dahil tinawag mo akong tito, tutulungan kita. Salamat, Tito Chen. Ingat po, Tito Chen. Paano mo natiyak na interesado si Fushin sa akin? Si Mr. Chen ay kaibigan ng ama ko noong nabubuhay pa siya. Tutulungan niya ako. At saka, ang assistant ko na sumama sa akin ng maraming taon, kaya napilitan si Fushin na maniwala. Sandali lang. Ikaw na naman. Ang galing ng pagkikita natin. Kaninang umaga tinulungan mo ako. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Bakit hindi tayo magpakilala ulit? Kumusta? Ako si Lichacha. Kumusta? Ako si Fushin.
Sa tingin mo ba ay may tadhana tayo na nagtatrabaho sa isang gusali? At 2 beses mo akong natulungan. Miss Lee, sobra naman ang inyong sinabi. Maliit na bagay lamang iyon. Tawagin niyo na lang akong Chacha. Para sa inyo, maliit na bagay lamang iyon. Pero naalala ko lahat yon. Sa susunod, kung may kailangan kayo, dahil nagtatrabaho tayo sa iisang gusali, huwag na kayong mahiya. Kung gayon, tama ang pagkakaimbitaha ko sa inyo. Paano ko hahayaang ang isang magandang babae ang mag-imbita? Hindi ito ang ugali ko, Fu. Sige. Kayo na ang mag-imbita? Kayo na ang mag-imbita. Kung gayon, sabihin mo sa akin, paano kita mababayaran? Xiaofu, nakakuha ako ng appointment kay Linda para sa iyo. Pero may gagawin ako ngayon kaya hindi ako makakasama. Ikaw na lang ang makipag-usap sa kanya ng mag-isa. Sige, salamat, Tito Chen. Alice, hindi na bago sa iyo ang sumama sa akin. Walang available na business class. Hindi ka ba marunong humanap ng paraan? Sa akin, hindi na ako sasakay sa economy class. Ganun na lang. Kumusta, Ate Linda? Hindi ba... Ikaw ang kaibigan ni Brother Rong. Si President Fu? Oh, Umupo ka. Narinig ko kay Brother Rong na kinuha mo ang kaso ng Zhongda at gusto mong ako ang tumulong sa iyo bilang tagapagpatunay ng kwalifikasyon. Tama ba? oh, Linda. Sana ay ikaw ang magpatunay para sa akin. Bakit kita tutulungan? Kilala ba kita? Para gawin ang pagpapatunay ng kwalifikasyon? Mabibigyan kita ng bahagi sa kumpanya at ng aking mga resources at pati na rin ang iyong pakikipagtulungan kay Tito Chen. Si Chen Rong ba ang tinutukoy mo? Kailangan mong malaman na siya ang lumapit sa akin. Hindi ako ang lumapit sa kanya. Sana ngayon meron akong mga proyekto na mas malaki kaysa sa iyo, kaya abala ako sa sarili ko. Kung kailangan mo ng tulong, Linda, pwede naman akong tumulong. Ikaw? Ngayon, ang Da Zhonghai, Yuantong, Guomao at Delwen, lahat sila ay nagmamakaawa na makipagtulungan sa akin. Sa tingin mo ba kaya mong hawakan ang mga proyektong ito? Ang mga ito ay mga malalaking korporasyon na hindi ko maabot. Bukas, lilipad ako papuntang Binzhou para makipagkita sa kanilang state-owned asset supervision. Mr. Fu, ang mga proyektong tulad ng sa iyo ay maliit at wala akong oras para diyan. Tianran, anong ginagawa mo rito? Tianren, Ikaw nga talaga. Dati sa TV lang kita nakikita. Ngayon nakikita na kita ng personal. Ate Tianran, magsisimula na rin akong magnegosyo. Maaari mo bang tingnan ang aking business plan? Teacher Tianran, ito ba ay Van Cleef & Arpels? Ang ganda. Mahigit 1 milyon yan. Sana balang araw, makabili rin ako. Sige, may gagawin pa kami ngayon. Sa susunod na lang. Busy si Ate Tianran. Paalam. Ate Linda, sa palagay ko marami pa tayong pwedeng pagkatong magtulungan. Ikaw, Kakadating mo lang sa lungsod natin at siguradong marami kang hindi pamilyar. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Fuxin, sa tingin ko, interesante kang tao. Kung magpapatuloy tayong magkakilala, baka magkaroon tayo ng pagkakataong magtulungan. Pero kailangan kong sumakay ng eroplano ngayon. Mag-usap na lang tayo sa susunod. Linda, kunin mo ang lahat ng impormasyon tungkol kay Tianran. Agad. Kunin mo ang lahat ng impormasyon tungkol kay Tianran.
Agad. Waylay, ang galing mo talaga. Hindi iisipin ni Fushin na mga artista mo lang ang nasa coffee shop. Yung pag-endorso ni Chenrong, kasama ang paghanga ng mga babae doon, tiyak na magiging interesado si Fushin sa'yo. Natakot talaga ako kanina na baka mahalata ni Fushin na peke ang relong ito. Hindi niya mahahalata. Ang isang tao ay makakadetect lang ng peke o hindi kung kaya ng status niya ang presyo. Yung presyo ng relong ito ay mas mataas pa sa antas ni Fushin ngayon. Tingnan mo, kinokontak ka na niya. Gusto niyang malaman ang mundo mo. Fushin, handa ka na bang pumasok sa bitag na inihanda ko para sa iyo? Mahal, umuwi ka na. Bakit suot mo pa ang pangit na damit na yan? Kung lalabas tayo na ganyan ka, nakakahiya. Kapag nabigo ang lalaki sa labas, nagsisimula siyang mamintas sa asawa sa bahay. Hindi niya napapansin na lahat ng meron siya ngayon ay galing sa akin. Sabi ko ako ang manlilibre ngayon. Bakit ikaw na naman ang nagbayad? Nakakainis ka. Kapag kasama mo ako, hindi ka naman lilibre. Pero matagal na akong hindi pa ako naging ganito kasaya. Maaring dahil magkatugma ang ating mga kaluluwa. Baka tayo'y pinagtagpo ng tadhana. Pero ganito ka ba kahit sa lahat? Siyempre, hindi. Sa'yo lang. Pumunta tayo sa cafe na nasa harapan. Bakit sila umalis? Nakakabit na si Fusen. Susunod, dapat din nating itayo ang entablado para sa kanya. Maupo ka muna, bibilhan kita ng kape. Dinala ako ni Fushin sa kafe. Anong ibig sabihin nito? Ngayong araw, maliban sa... Paghawak ng kamay kanina, wala nang ibang matalik na galaw. Hindi ko alam kung paano siya makuha. Waylay, mukhang ngayong araw ay hindi magkakaroon ng progress. Kaya hayaan natin si Lichacha na humanap ng dahilan para umalis. Kilala ko si Fushen. Kapag siya ay kasama ko, may isang ugali siya. Gusto niyang itago ang mahahalagang impormasyon hanggang sa huli para sabihin. And ngayon tamang-tama ang pagkakataon. Sige na nga, sasabihin ko sa kanya na maghintay pa. Wilay, anong ginagawa mo? Matapos kunin ni Fushin ang aking kumpanya, itinapon sa gilid ang aking mga matalik na tauhan. Kailangan kong maghanda ng husto upang matiyak na walang pagkakamali ang paghihiganti ko sa kanya. Tingnan mo, Scorpio ka. Ako ay Cancer. Sa Zodiac, tayo ay isang pares. Ako ay INFP. Ikaw ay tiyak na INFJ. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Dahil ang INFP at INFJ ay isang pares. Wala akong pakialam. Ikaw ay INFJ. Sige. Kung sabi mo, ganun na nga. Minsan, napakabata mo talaga. Hindi naman. Ako ay matatag at responsable. Kung gayon, gusto mo ba ako? Ang ating pagkikita noon, talagang may tadhana nga. Kaya't kami... Sa totoo lang, nung araw na yon, nakita kitang nakikipag-usap sa malayo kasama ang lihim na tagakuha ng litrato.
Lichacha, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit ito nangyari? Lichacha, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit ito nangyari? Anong ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan mo ba ako? Chacha, sasabihin ko sa'yo, kahit anuman ang iyong layunin sa paglapit sa akin, Ganyan mo ba ako tingin? Sige, sasabihin ko sa'yo, matagal na kitang gusto. Kaya ko kinuha ang mga taong iyon para mapalapit ako sa'yo. Fushin, natuklasan mo at sobrang saya mo, di ba? Kaya't huwag na tayong magkita pa. dahil gusto niya pala ako. Kaya lahat ng ito ay may saysay na. Chacha, sandali lang. Para hiyain mo pa ba ako? Chacha, bakit mo naman naisip yon? Anong ibig mong sabihin? Gusto mo ako, kaya hindi kita pababayaan. Gusto rin kita. Si Fushin ng gayon ay nasa ilalim na ng aking kontrol. Chacha, sobrang simple mo naman mag-isip. Si Fushin ngayon ay itinuturing ka lamang bilang isang kalaguyong pwedeng itapon kahit kailan. Ipaparamdam niya na nasa iyo na siya. Ngunit kapag gusto mong sumulong pa, makikita mo ang kanyang kawalang awa. Paano natin mapapaibig si Fushin? Nang tuluyan? Huwag magmadali, dahan-dahan lang. Kilala ko ang aking asawa. Ngayon, si Lichacha ay nagpataas ng kanyang kumpiyansa sa sarili. Sa sitwasyong ito, siya ay lalapit sa mga taong hindi niya maaabot at sasalakayin. Tingnan mo, darating na siya. Miss Linda, nung nakaraan hindi sapat ang aking paghahanda. Ngayon dinala ko ang plano ng kooperasyon ng aming proyekto. Sana ay muling isaalang-alang mo ito. Miss Linda, kapag sumali ka sa isa sa aking mga proyekto, base sa iyong karanasan, hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano. Mabibigyan kita ng 30% ng kita. Huwag na lang. Pero Fushin, kung papayagan kitang sumali sa aking koponan, mabibigyan din kita ng 30%. Pumapayag ka ba? Miss Linda, ito ba ay binibiro mo ako? Kahit biro lang, seryoso rin ito. Sa mga nagdaang taon, ako ay nag-iisang nagsumikap, sobrang pagod na ako. Fushin, malaki ang mundong ito. Maraming pagkakataon. Pero napakaliit din ng mundo na halos walang taong nakakaintindi sa akin. Linda, bagamat sa panlabas ay mukha kang isang malakas na babae, pero alam kong kailangan mo rin ng tao na mag-aalaga sa'yo. Linda, marunong akong mag-alaga. Maaari mo akong bigyan ng pagkakataon. Ikaw ay palaging tinatawag akong Linda. Ayaw mong tawagin ang aking pangalan. Paano mo ako mapapaniwala? Maaari mo akong bigyan ng pagkakataon, maging sa negosyo o sa personal na buhay. Linda, Tianran, masyado kang matagal nang nag-iisa. Sa palagay ko ako ang makakaintindi sa'yo. Fushin, masyado kang direkta. Hindi pa tayo magkakilala. Oh, aminado ako. Noong unang beses tayong nagkita,
may gusto na agad ako sa iyo. Pero hindi ibig sabihin na makikipag-negosyo ako sa iyo. Tianran, pwede tayong magkilala ng dahan-dahan. Bahala na. Fuxin, medyo lumalabis ka na ngayon. Bahala na. Fuxin, medyo lumalabis ka na ngayon. Weilai, sinunod ko na ang gusto mo. At hindi ko tinanggap ang alok ni Fuxin. Pero tama ba ito? Mas maganda kung sabay nating samantalahin ang pagkakataon, di ba? Ang mga bagay na madaling makuha ng lalaki, hindi niya iyon pinahahalagahan. At Tianran, gusto kong iparamdam kay Fuxin na malapit ka sa kanya, pero di kanya maabot. Baka sumuko siya. Hindi. Ang pasensya ni Fuxin sa mga mayayamang babae ay napakataas. Pero hahanap talaga siya ng tao para aliwin ang nasaktan niyang puso. Ako. Chacha, matagal ka nang naghihintay, di ba? Ito ang kape mo. Fuxin, ang bait mo sa akin. Fuxin, naisip ko na mabait kang tao. At mabait ka sa akin. Bibigyan kita ng pagkakataon. Anong pagkakataon? Pagkakataon na ligawan mo ako. Bobo mo. Kung maganda ang samahan natin, sasabihin ko sa mga magulang ko. Ang galing mo, siguradong magugustuhan ka nila. Chacha? Ano ang gusto mo sa akin? Fuxin, hindi mo pa ba napapansin? Ikaw ay elegante at nakakatawa. Walang babaeng makakatanggi sa lalaking tulad mo. At sa iyong katawan ay naglalabas ng malakas na amoy ng hormone. Fuxin, mahal kita. Ito pala ang gusto mo sa akin. Chacha, naisip ko may mall dun na maganda. Sundo kita para mamili ng damit. Sige. Mukhang ayos ang aking appeal. Ang pagkuha kay Tianran ay oras lamang. Uy, Paano ba? Sabi ni Fuxin pupunta sa kumpanya para bisitahin ako. bibigyan kita ng address para puntahan niya. Pero Huwag kang mag-alala. Iwan mo sa akin ang iba. epektibo akong magtrabaho. Nakita mo ba ang mga taong iyon? Sila ang mga nangunguna sa industriya. Fuxin, kung hindi ka makapagbigay ng trabahong makakapagpasikat sa akin, ito ay tuluyang ilalagay sa blacklist. Sabihin mo na, kailangan mong puntahan ang kumpanya ko at tingnan. Ano ang sikreto mo? Tianran, dati masyado akong nagmamadali. Pwede nating kilalanin ang isa't isa ng dahan-dahan. Fuxin, pinapunta kita rito. Hindi para pag-usapan ng negosyo at investment. Nakakita na ako ng maraming tao na lumalapit para pag-usapan ng investment. Karamihan sa kanila ay nakakatawa. Sila ay diretso sa usapan tungkol sa kita, hindi nila tinatalakay ang panganib. Sayang, hindi ako isang gahaman na babae. Kumpara sa, kung manalo ako, ano ang makukuha ko? Mas mahalaga sa akin. Kung matalo ako, ano ang mawawala sa akin? Tianran, ako, Fuxin, ang gusto kong malaman ay, Pagkatapos kong magkaugnay sa iyo, ano ang mawawala sa akin? Xiaoran, wala kang mawawala.
Aalagaan kita ng mabuti. Para maging panatag ka sa trabaho. Ang gusto ko lang ay bigyan ka ng tahanan. Sa mga salitang iyan, gusto kitang bigyan ng pagkakataon. Nako, ito ay hindi talaga ang kumpanya ko. Tianzong, tungkol sa summit bukas, sino ang gusto mong isama? Hayaan mo si Xiao Wang na sumama sa akin. Ibigay mo sa kanya ang proyekto. Xiaoran, mukhang may trabaho ka pa. Uuna na ako. Tianzong, ang birthday sa susunod na linggo, ano pa rin mo gustong ipagdiwang? Tingnan mo ito. Naku, sobrang natakot ako. Akala ko malalaman na ang totoo. Ang taong iyon ay dating tauhan ko. Lahat ng nakita ni Fuxin, ako ang nag-ayos. Siya ay mahusay sa paggawa ng mga sorpresa. Asahan mo na ang iyong birthday. Pero sa susunod, hindi ko hahayaang maging madali si Fuxin. Chacha, bakit ka nagmamadali? Anong gusto mo? Fuxin, ang ginawa mong maganda, hindi mo ba alam? Ano yon? Pinagsaliksik kita sa private detective. May asawa ka. Gusto mo pang makipagrelasyon sa akin. Chacha? Hindi iyon ang iniisip mo. Matagal ko nang gustong hiwalayan siya. Totoo ba? Chacha, mula nang makilala kita, saka ko natuklasan na ikaw pala ang tunay kong pag-ibig. Ibibigay ko ang lahat para sa iyo. Fuxin, ang bait mo. Kapag hiwalay ka na, sama na tayo. Chacha, mahal kita. Li Chacha, ang bobo mong babae. Sobrang hassle. Kapag nakuha ko na si Tianran, iiwan ko na siya. Hindi pwede, ha? Kapag hiwalay ka na sa asawa mo, saka ka na bumalik. Mahal, bakit napakahuli mo ngayon? Umuwi? May nakilala akong isang malaking kliyente at naabala ng konti sa pagkain. Anong kliyente? Na gabi na ay nakikipagkita ka? Pwede bang huwag kang mambubwisit? Sinabi ko sa'yo, hindi mo maintindihan? Alagaan mo na lang ang sarili mo. Sige, alis na ako para labhan ang mga damit mo. Teka. Asawa, gusto kong ibigay sa kasosyo ng proyekto ang isang regalo. Kung ikaw ang kasosyo ng proyekto, anong alahas sa tingin mo? Ang angkop? Sa tingin ko, ito ay maganda. Napakaganda at angkop para iregalo. Hindi ba ito masyadong mahal? Asawa, kung para sa trabaho mo, sa tingin ko, sulit gumastos ng kahit magkano. Maganda nga ang alahas na ito. Ang pangangailangan ng babae, minsan ay napakasimple lang. O bigyan mo siya ng dalisay na pagmamahal, o bigyan mo siya ng dalisay na material na buhay.
Fuxing, ang nakakatawa ay mula nang ikasal tayo, wala kang ibinigay sa akin. Ngunit madali mong ginamit ako para sa ibang babae, puro paggamit sa akin. Maligayang kaarawan. Xiaoran, mag-wish ka ng healing. Ito ay maliit na regalo mula sa akin. Hindi ko alam kung magugustuhan mo. Xiaoran, mahal kita. Sakto lang ang pumasa. Xiaoran, alam kong may pag-aalinlangan ka pa sa akin. Kaya sumali ka sa isa sa mga proyekto ko. Sa proyektong ito, ikaw at ako lamang ang shareholders. Patutunayan ko sa iyo ang aking kakayahan and ang pagmamahal ko sa iyo. Sige, mag-set ka ng oras. Tingnan ko kung okay ang kontrata. Saka na natin pag-usapan ang tiyak na oras. Oy, si Hushin ng gayon ay kailangang bigyan ko muna siya ng isang proyekto. Xiaoran, tingnan mo ang kontratang ito. Kung pwede, pirmahan na natin. Sige, titingnan ko ng mabuti. Tianran, subukan mong patagalin ang oras. May paraan ako para malutas ito. Pero kailangan mo akong bigyan ng oras. Anong problema, Xiaoran? May problema ba sa kontrata? Walang problema. Kung may problema, sabihin mo sa akin. Maaari ko pang ayusin. Medyo satisfied ako. Pirmahan na natin. Xiaoran, may problema ka ba? Wala naman. Pumirma na tayo. Wala naman. Pumirma na tayo. Nakalimutan ko ang selyo. Kukunin ko sa sasakyan. Xiaoran? Sasamahan na lang kita? Sige. Xiaoran? Sa totoo lang, hindi ko pa nakita kung anong sasakyan ang dala mo. Fuxin, ikaw ba ay medyo sobra sa pakikialam? Xiaoran, nagkakamali ka. Wala lang akong karanasan sa mga socialite na tulad mo. Kaya medyo curious ako sa buhay ninyo. Sa totoo lang, ang taong katulad ko ay wala namang espesyal. Tulad ng ordinaryong tao, isang pares ng mata at isang ilong. Hindi mo kailangang inggitin ang buhay ko. Oo nga pala, Fuxin. Gusto ko lang kumpirmahin. Hindi ka pa kasal, di ba? Nakarating na. Xiaoran, biro mo naman. Hindi pa ako kasal. Medyo magulo ang mga gamit ko. Bigyan mo ako ng oras. Ano ba talaga ang tamang timing na sinabi ni Weilai? Kung magpapatuloy ito, wala na akong dahilan para maantala. Ito ba? Oo. Sa wakas nahanap ko na. Pumirma na tayo ng kontrata.
Anong problema mo? Bakit ang higpit ng hawak mo? Dahil ba sa kakapusan? Biro lang. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng ipaalam kay Fushin na nagpapanggap akong mayaman kung hindi ang lahat ng pagsisikap natin ay masasayang. Xiaoran, epektibo na ang kontrata. Pakiusap, ilipat mo agad ang pondo sa account ng kumpanya ko. Xiaoran, sabi ng finance dumating na ang pondo. Pagbubutihan ko ang proyektong ito. Ah, dumating na. Fushin, sige, gawin mo na ang gusto mo. At ang relasyon natin, Fushin, wala sa akin ang magbigay sa'yo ng 50 milyon. Kahit kumita o malugi, hindi na ako tatanong. ano? Dapat maintindihan mo. Ako ay isang taong desidido. Ipinapangako ko sa'yo. Kahit anong babae, ang naging relasyon mo noon, hindi ko na pakikialaman. Basta pagkatapos, kapag tayo na, putulin mo ang lahat ng ugnayan sa kanila. Ang 50 milyon na ito, ibibigay ko na sa'yo. Fushin, gusto kita. Pag-iisipan ko. Sige, bibigyan kita ng 3 araw para isipin. Una na ako. Ganun pala. Kaya pala yung babaeng iyon ay kakaiba ang pakikitungo sa akin. Itong 5 milyon ay ganito pala kadaling makuha. Kung makakasama ko si Tianran, hindi ba mas marami pa ang makukuha ko? Tianran, pinagod kita. Ang delikado kanina. Yung 50 milyon ni Wei Lai, paano mo naayos? Ang finance ng kumpanya ngayon ay ang dati kong kanang kamay. Noon pinakiusapan ko siya na gumawa ng pekeng impormasyon para sa akin. Sa ganitong paraan, mawawala ang pag-aalinlangan ni Fushin. Simula noong kaarawan, naramdaman ko na talagang mabuting tao si Fushin. At marunong din siyang mag-alaga. Tianran, ano bang sinasabi mo? Kahit na siya ay isang Phoenix man, talagang pinapahalagahan niya ako. Handang makinig sa aking mga hinaing. Handang samahan ako. Tianran, magising ka nga. Ang gusto ni Fushin ay ang mga resources na kinakatawan mo. Kung wala ka ng mga iyon, siguradong itatapon ka niya agad. Oo, dahil nga dyan, lalo kong naramdaman ang pagkadiri sa kanya. Wei Lai, talagang naawa ako sa'yo. Nakatagpo ka ng isang pekeng asawa. Salamat sa inyo, aking mga mabubuting kaibigan. Ang lahat ng ito ay matatapos na. Fushin, ang lahat ng sa atin ay sa wakas magkakaroon na ng katapusan. Babayaran mo ang lahat ng iyong ginawa ng nararapat na halaga. Wei Lai, may sasabihin ako sa'yo. Ano yon, asawa? Salamat sa lahat ng tao na ito. Asawa, ano ang ibig mong sabihin? Gusto kong makipaghiwalay sa'yo. Wei Lai, hinahadlangan mo na ang aking karera. Sa tingin ko, tayo ay hindi na bagay sa isa't isa. Ano ang sinabi mo? O pag kang mag-alala, hahating ko ang ating ari-arian. At bibigyan kita ng 10% bilang bayad sa'yo. Oo nga pala, ang mana ng iyong mga magulang ay huwag mo nang asahan. Fushin, gusto kong malaman kung bakit mo ito ginagawa. Mula nung nagkakilala tayo hanggang ngayon, wala akong nagawang anumang bagay na ikinagalit mo. Bakit mo ako kayang iwan ng ganito?
Bakit mo ito ginagawa? Waylay, sa tingin mo ba na sa lahat ng oras, marami kang ginawa para sa akin? Oh, araw-araw kang nagluluto at naglalaba para sa akin. Pero naisip mo ba na ang mga bagay na ito ay kaya rin gawin ng isang katulong? Naisip mo ba na hindi mo ako sapat na mahal? Bukod sa pag-aalaga, tulad ng isang katulong, ano pa ang kaya mong gawin? Nag-alala ka ba sa aking nararamdaman? Alam mo ba kung gaano ako kapagod araw-araw? Alam mo ba kung gaano kalaki ang aking stress? Tawa. Waylay, pinapayuhan kita na pirmahan mo na ang divorce papers. Sana maghiwalay tayo ng maayos. Fushin, talaga bang akala mo na nasa iyo ang lahat? Nasa kontrol ko na, di ba? Sino ang tinatakot mo? Matagal ko nang ginawa ang serye ng mga legal na paraan upang ilipat ang iyong ari-arian lahat sa aking pangalan. Waylay, pinapayuhan kitang maging mabuti ang ugali mo. Kung hindi, baka hindi mo makuha ang huling 10% na iyon. Babayaran mo ang mga sinabi mo ngayon sa halaga. Fushin, ikaw ay isang hayop! Alam ko nang matagal na may iba kang nilalandi sa labas. Sinabi ko sa babaeng ito na legal tayong mag-asawa. Fushin, kahit hiwalayan mo ako, huwag mong asahan na makakasama si Lee Chacha. Fushin, narinig ko na lahat sa asawa mo. Yung mga sinabi mo sa akin dati, na mga pangako, lahat ba yun kasinungalingan? Akala ko ano ang halaga na sinasabi mo. Ang sinasabi mong halaga ay si Lee Chacha? Waylay, sinasabi ko sa iyo, ang paghihiwalay natin at ang babaeng ito walang kinalaman. Wala akong pakialam kung gusto niya akong makasama o hindi. At ikaw, Hayop ka! puta ka! Ang lakas ng loob mong tamaan ako. Tigil! Tigil! Xiaoran, hindi ganyan ang sitwasyon gaya ng iniisip mo. Ikaw si Linda, di ba? Narinig kita mula kay Chenshu. Hinihiling ko na gamitin mo ang iyong resources para i-blacklist siya. Fushin, sinabi ko sa'yo. Kapag naayos mo na ang relasyon, magkasama na tayo. Hindi ko inaasahan na ngayon ay nakikipaggulo ka pa sa kanila. Labis akong bigo. Ano? Xiaoran, bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Sa araw na ito, tiyak na malilinis ko ang relasyong ito. Huling pagkakataon. Sino ka ba talaga? Pagpasok mo pa lang, nagsasabi ka ng mga walang kabuluhan. Si Lee Chacha, di ba? At si Waylay, sinasabi ko sa inyo. Si Fushin ang lalaking pinili ko, si Tianran. Sana ay kaya ninyong putulin ang relasyon sa kanya. Ano? Lechacha. Waylay, talagang pinanood ko ang magandang palabas mula sa inyo. Sinabi sa akin ni Xiaoran na kapag nakaputol na ako ng relasyon sa inyo, magpapakasal siya agad sa akin at susuportahan niya ang aking karera ng walang kondisyon. Eto, kaya ninyong ibigay sa akin? Gusto niyo pa bang makasama ako? Wala na kayong pag-asa. Tandaan ninyo ito. Sa pag-ibig, hindi mahalaga kung sino ang nauna. Ang bagay na gusto ko, si Tianran. Walang sino man ang makakaagaw. Xiaoran, huwag kang mag-alala. Lee Chacha, simula ngayon hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanya. Tungkol naman sa aking mahal na asawa, si Waylay. Ngayong araw pumirma ng divorce agreement. Simula noon wala na akong kaugnayan sa kanya. Fushin, nagpapantasyahan ka lang. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Anong tingin mo sa sarili mo? Fushin, mahalaga ang oras ko. Ayaw ko na patuloy kang makipag-away sa babaeng ito tungkol sa ari-arian. Nag-draft ako ng divorce agreement para sa'yo. Umalis ka na lang na walang dala. Ako na ang magbabayad sa mga nawala mo. Waylay, ito ang pinakamagandang alok na maibibigay ko sa iyo
Sana pag-isipan mong mabuti. Waylay, ito ang pinakamagandang alok na maibibigay ko sa iyo. Sana pag-isipan mong mabuti. Pirmahan mo na, mahal kong asawa. Xiaoran, tara na. Ayoko na talagang makita ang dalawang ito. Ano ang nangyayari? Fuxin, hindi mo inaasahan, di ba? Lahat ng ito ay isang dulang idinirect ko. Anong sinabi mo? Xiaoran, totoo ba ito? Tianran ay ang aking matalik na kaibigan. Si Li Chacha ay aking matalik na kaibigan din. Alam ko no na ikaw ay ahangal, sakim at makasarili. Subalit matatag akong nagpasya na sumama sa iyo dahil akala ko magbabago ka. Ngunit ang huling resulta ay ikaw ang nandaya at kinuha lahat ng aking mga ari-arian at pinatay ang aking mga magulang at anak. Kaya gusto kitang pagbayarin. Fuxin, nag-report na ako sa pulis. Dalhin mo ang iyong bulok na kaluluwa at harapin ang paghuhukom sa bilangguan. At ako ay nananatiling bata pa. Pagkatapos, si Fuxin ay nakulong dahil sa sinadyang pagpatay, panluloko at iba pang kasalanan. Matagumpay kong nakuha ang mana na iniwan sa akin ng aking mga magulang. Pagkatapos ang aking mga ari-arian ay ginawang shares at ibinigay ko kay Li Chacha at Tianran. Inimbitahan ko silang sumali sa aming kumpanya. At ang aming buhay ay nagsisimula pa lamang.